Sinilbihan muli na panibagong warrant of arrest ang Amerikanong pare na si Father Kenneth Hendricks. At ayon po sa NCRPO, nasasangkot na naman kasi ang nasabing pare sa panibagong kaso ng pangmomolestya. May report si Alan Francisco. December 5 ng 2018 nang arestuin ng Amerikanong pari na si Father Bernard Pius Hendricks ng Bureau of Immigration Fugitive Search Unit. Kasunod ng noon ay warrant of arrest mula sa Korte ng Estados Unidos dahil sa pagkakasangkot umano nito sa seks sa isang minor de edad sa ibang bansa. Ito ang dahilan kaya siya nakapiit sa Bureau of Immigration Detention Cell. Ngayong araw naman, sa kanya mismong kulungan, inisyuhan ng panibagong warrant of arrest ng National Capital Region Police Office, Bureau of Immigration at United States Department of Homeland Security si Father Hendricks. Ayon sa NCRPO, may kaugnayan ito sa kasong acts of lasciviousness na inisyo sa kanya ng korte sa Biliran noong December 11, 2018. Natukoy ng mga otoridad na ang Amerikanong pari ay nagmolest siya ng mahigit sa 50 lalaki na pawang mga minor de edad. Wala man tayong sinisino, kahit sino mag-violate ng anumang batas, talagang kailangan natin i-enforce yung batas natin. Kaya sa atin is whether kung saan man siya sektor o organisasyon nakabilang, as long as nagkaroon siya ng violation ng batas at lalo mayroong warrant of arrest, gagawin natin. Si Father Hendricks ay dumating sa Pilipinas mula Amerika noong 1968 at sa Biliran na siya nagsilbi sa mahabang panahon. Aminado naman ng US authorities na nahirapan sila sa pagsakot sa suspect. Mabuti na lamang anila at maganda ang kanilang naging koordinasyon ng mga otoridad sa Pilipinas. Unfortunately, it's not a crime that people feel comfortable coming forward and talking about, especially crimes that they're now adults and they don't want to expose. Maybe they're in a position that they don't want to expose that one day, previously in their younger, they were a victim of a crime. Isinailalim ang naturang pari sa booking procedure at pansamantalang ipiniit sa Regional Special Operations Unit na NCRPO. Aabisuhan ng NCRPO ang korte sa Biliran upang madinig na ang kaso laban sa suspect. Hinikayat ng NCRPO ang iba pang nabiktima ng pari na lumapit sa kanila. Nararapat lamang na dito harapin niya yung kaso and eventually after that the disposition of the cases will be established here in the Philippines. Ang hawak natin sa ngayon, lalo na nag-imbestiga ng kaso, which is sa Biliran City Police Station, ay yung mga nag-file ng cases. But for the other alleged victims, ay inaasahan natin na sila ay lalapit sa ating otoridad upang magkaroon ng investigasyon. Sinubukan kuna ng media ng pahayagang pari pero matipid ang mga salita nito. Right now, you're facing cases of acts of lasciviousness. Is there truth to these accusations? No comment. No comment. Comment. That's what he read me my rights, and it says no comment. That's right. But right now, you don't have anything to say? No comment. Alan Francisco para sa Bayan.